papasok po kayo sa naturang criteria, kayo po ay mabibigyan po ng NHA, maging beneficiary po ng NHA. Ang importante po dyan ay kasama po kayo sa poorest of the poor. So binibigyan po natin ng oportunidad magkabahay. Sir, magandang tanghali po, sir. Kasi magkatanghali. May mga gusto pong malaman ng ating mga kababayan tungkol po sa pag-avail ng pabahay po sa pamamagitan po ng NHA sa ilalim po ng administrasyon po ni PBBM. Sino daw po ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa pabahay ng National Housing Authority? Kasama po ba sa mga ito ang walang tirahan o namamalagi sa mga lansa? Magandang araw po sa inyo. Kami po sa NHA, isa po kami sa mga key shelter agencies ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang NHA po, ang mandato ay bigyan ng abot-kaya, ligtas at decenteng pabahay ating mga kababayan na biktima po ng calamity, affected po ng government projects, at iba't iba pa pong meron po mga government employees, mga PWDs, solo parents. Kung papasok po kayo sa naturang criteria, kayo po ay mabibigyan po ng NHA, maging beneficiary po ng NHA. Ang importante po dyan ay kasama po kayo sa poorest of the poor. So binibigyan po natin ng oportunidad magkabahay ating mga kababayan na wala pong kakayahan na magkaroon po ng bahay. Okay po. Isa pa po sa itinatanong ng ating pong mga kababayan, ano daw po ang mga kinakailangan o qualification para makapag-avail ng pabahay? Kailangan po ng mga birth certificate, marriage contract, ID, basta mapatunayan nyo po na pasok po kayo sa qualifications, titiran po namin yan. At pinaka-importante po, hindi po kayo naging beneficiary po dati. Iniiwasan po natin yung mga dati pong bigyan po ng pabahay ng gobyerno, tapos binibenta po, pinapumpahan, tapos kukuha po ulit. Para fair naman po ang mabigyan po ng equal chance sa ating ibang kababayan. Kinakailangan po bang rehistradong butante ang beneficiary ng pagkakalooban ng pabahay? Hindi naman po. Basta Pilipino po kayo, magkakaroon po kayo ng pabahay ng gobyerno at papasok po kayo dun sa qualifications. Maaari rin po ba na magkaroon ng pabahay mula sa NHA ang mga low income at minimum wage earners na may kakayahan ding magbayad ng buwan ng amortisasyon o tulong sa pabahay? Ang pinaprioritize po natin yung mga poorest of the poor. Ito po ay hindi po minimum wage earners, ito po ang informal sector, yung mga wala pong trabaho, yung mga senior citizens, yung mga wala pong kakayahan na magkaroon ng bahay. Dahil po yung mga minimum wage earners, yung mga miyembro po ng Pag-ibig, pwede naman po sila mag-apply ng pabahay through the Pag-ibig. Okay po. Mayroon din po bang pabahay ang NHA para sa mga healthcare professionals? Hindi po natin discriminate whether healthcare professionals po kayo o police, basta qualified po kayo at wala po kayong kakayahan na magkaroon ng bahay. Ito po yung isa sa mahalagang gustong malaman ng ating mga kababayan. Kung magaan ba ito sa bulsa ng ating mga kababayan na mapagkakatuman, magkano daw po ba ang buwan ng amortisasyon babayaran ng NHA beneficiaries? Kagaya nga po ng sabi ko, ito pong pabahay namin ay para sa mga walang kakayahan na magkaroon ng bahay. Kaya nga po katulad pong itong nasa Syudad Kaunlaran, 5-story, 24 square meters po ang bawat unit. Ang binabayaran po ng ating beneficiaryo sa first 5 years po is 1,000 pesos per month. Escalating po yan. So pagdating po ng 6 to 10 year, 3,000 naman po at pataas ang pataas. Ito po ay upang magkaroon po ng oportunidad na magkaroon po ng trabaho at magandang buhay ating mga kababayan. Ito pa po, naglalaan po ba ng subsidy o tulong ang pamahalaan para sa mga beneficiaryo upang mapagaan ang kanilang pagbabayad sa pabahay? Masasabi po natin na ang pabahay po ng NHA at ang cost. Kumbaga wala pong kikitain dito ang gobyerno. Tulong lang po ito. At mababa po ang aming interest. So ginagawa po namin abot kaya aming pabahay sa, sabi ko nga po, 1,000 pesos lang po per month ang ganitong 5-story na building. And
Ito naman po, itong location po natin ay maganda, malapit po sa eskwelahan. Paglabas po, meron na pong mall, meron na pong mga fast food. Bukod po ba sa mga pabahay na ipinagkakaloob, ano pong mga oportunidad na pangkabuhayan pa ang ginagawa ng NHA para sa mga beneficiaryo? Mayroon po ba kayong inilalaan na hanap buhay para sa kanila? Dito po sa mga housing projects po namin, tie up po kami sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Nilaunch po namin ang aming caravan kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pupunta rito sa aming housing project at i-offer po ang ng services. Meron po diyang bentahan ng murang bigas, gulay, PSA, LTO, NBI para ilalapit po namin ang serbisyo ng gobyerno sa aming mga beneficiaryo. Ito pa po, isa pa pong katanungan. Pasensya na po kasi ang ating mga kababayan ay talaga pong napakarami gustong malaman. Bilang nagsama-sama pong mga vloggers, inipon po namin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Inilista po namin para isahan na lamang po. Pasensya na po. Ito pa po, sa paglipat po ng mga beneficiary, mayroon na po bang gumagana kung nakakabit na kuryente at tubig sa kanilang housing units? Oo po, bago po natin sila pinalipat, meron pong kuryente yan, may tubig din po yan, kompleto po yan. Kaya nga po, bigay ko na, and yung mga beneficiary naman po natin, unti-unti na po lumilipat sa kanilang mga units. Okay po, ito pa po ang isa pa po. Ano pong mga amenities ang kasama sa pinagkakaloob na relokasyon ng NHA? Ang standard naman po, automatic po ang housing project po ng NHA. Meron po yung tinatawag na community facilities. Meron po yung basketball court, meron po yung eskwelahan, terminal, at papalengke. So, at ito pong project na to, sa labas po, meron din po commercial na itatayo. So, maganda po to at ang mga nandito po ay in-city renovation po ang tawag dito eh. Nasa Bacoor po tayo, yung mga taga-Bacoor rin po ang nakinabang sa pabahay. Okay. Ilan po ang housing target ng NHA sa ilalim ng 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos? Ang target po ng NHA is 1.3 million. Yung datos na po na yan ay bilang ng mga ating kababayang mahirap, former settler families na wala pong pabahay. So yan po ang pinaparidad natin. So hopefully po, bago po matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mabigyan na po natin ng pabahay ang bawat former settler at ang mahihirap nating kababayan. Okay po. Ano po ang kasalukuyan ng estado ng NHA Charter Renewal? Ang NHA Charter Renewal po, ngayon po, nag-file na po si Congressman Sandro Marcos at si House Speaker Martin Romualdez sa House. Nag-file din po si Senator Amy Marcos, Senator J.B. Erso at Senator Tol Talentino sa Senate. So, maasa po ko na within the year po matatapos po yan. Nangako naman po ang ating presidente na isi-certify ito as urgent. And alam naman po, prioridad po ng ating Pangulo na magkaroon po ang mga pabahay. Okay. Sir, comment nyo lang, kung maaari po ba kayong pagkomento ukol po sa kalagayan ng lupang karenta sa Rizal, ito po ay sasailalim sa demolisyon upang patayuan ng pabahay na dito. Hindi ko po alam yung detalye, so hindi po makapag-comment. Baka kung mayroon kayong naisabihin na mensahe sa ating mga kababayan bilang Pangulo. Sa ating mga kababayan, antay-antay nyo lang po ang ginagawa po naming pabahay at mag-apply lang po kayo sa NHA at susubukan po namin mag-ground break, mag-construct at mag-turnover ng mas maraming pabahay. Pwede po araw-araw, buwan-buwan, taon-taon gagawin po namin yan. Mas marami po, mas maganda. May mensahe lang po sa ating mga kababayan, yung mga kooperatiba, yung mga TODA, yung mga homeowners association. Kung kayo po ay may nakikita project o yung kanina pong tutuluyan ay gusto nyo po magkaroon po tayo ng project dyan, pwede po kayo pumunta sa aking office at pag-uusapan po natin yan kung ano po pwede namin maitulong sa inyo. Maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Birthday mo na, sir.